Let us declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Okay. Pwede ba tayong lahat tumayo? Tayo po tayo. Praise God. So, ito ngayon ay gagawin natin para i-remind ang sarili natin sa position natin bilang mga anak ng Diyos. Amen ba? Taas natin ang ating kanang kamay. Tapos, habang sinasabi natin ng 3 beses, itong sasabihin ko sa inyo, itatap nyo yung inyong ulo. Okay? Sabihin natin, I am blessed beyond compare. 3 times, ha? Itap at buong pusong naniniwala. At sinasabi sa mundo na bilang pinili, bilang anak ng Diyos, ikaw ay may inheritance sa Panginoon. Amen ba? Come on, sabihin natin 3 beses, sabay-sabay. Ready? Go. I am blessed beyond compare. I am blessed beyond compare. I am blessed beyond compare. Dagdagan pa natin ng 3 pa. Ready? Go. I am blessed beyond compare. I am blessed beyond compare. I am blessed beyond compare. Para eksaktong number ni Lord, 7, isa pa. Come on. I am blessed beyond compare. Amen. May nangyari sa spiritual. Amen. Palakpakan natin si Lord. At sabihin natin, thank you, Lord. Amen. Upo po tayong lahat. So this morning, ang title ng message na ating mapapakinggan ay God is the source of everything. Come on, everybody say, God is my source. Paniwalain mo yung katabi mo, God is my source. Amen. Pag klaro sa'yo yan, mawawala na ang karamihan ng kinakatakutan mo sa paligid mo. Amen ba? Praise God. Basahin natin ang text verse, Deuteronomy 8:18. Ano sabi dyan? But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Remember the Lord your God. Everybody say, remember the Lord. Tapikin mo yung katabi mo, remember the Lord. Bakit aalalahanin mo si Lord? Kailangan mong alalahanin si Lord para mapaalalahanan ka sa sarili mo na ano? That He who gives you the ability to produce wealth. Kailangang alalahanin mo ang Panginoon na siyang nagbibigay sa iyo ng lakas para yumaman ka. Alalahanin mo ang Panginoon na nagbibigay sa iyo ng lakas para ano? Para ikaw ay lalong mapagpala. Amen? Come on, remember the Lord. Everybody say, I will remember my King. Amen? Who gives me the ability to produce wealth. Sinong naniniwalang payayamanin siya? Kailangan ma-establish yan. Amen ba? Kailangan ma-establish yan sa isip mo, sa puso mo. Anak ka ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At hindi dahil sa'yo, kaya ka mag-a-accumulate ng blessings mo o nung harvest mo. Yan ay dahil sa Panginoong Diyos. Amen? So may mas malakas na puwersa sa iyo na tumutulong para higupin ang wealth o ang kayamanan ng mundo. Kaya pag naniniwala ka dyan, it will happen. Amen ba? Youth, ngayon pa lang, dapat ma-establish yan. Kasabay ng pag-i-establish ng relationship kay Lord. Habang tumatatag yan, habang lumalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon, mai-establish yung iyong foundation bilang anak ng Diyos. Na ano? May karapatan ka.
Amen ba? Praise God. Ang aklat ng Deuteronomy, ito po yung text verse natin na yan. Yan po ay parang farewell message na rin ni Moses sa mga Israelita. Kasi papasok na sila ng promised land. At sinabi ni Lord kay Moses, hindi ka makakapasok ng promised land. Kaya itong message na to binigay niya. Nagbigay siya ng warning din sa kanila. Sa loob ng 40 years na sila'y naglalakbay sa desert, makikita natin tuloy-tuloy ang journey. Walang negosyo, walang farming, walang stable income. Wala tayong nabasa sa Bible na sila'y mayroong panahon para gawin ang mga bagay na ito. Pero imagine, sa loob ng 40 years, buhay sila sa araw-araw dahil sa provision ng Panginoon. Totoo ang Diyos eh. Hindi Kanya pababayaan. Exodus chapter 15 verse 4, mababasa natin, kapag nagugutom na itong napakaraming Israelita, namamatak na mula sa langit yung mana, yung pagkain nila. At kapag nauuhaw sila sa Exodus chapter 17 verse 6, biglang lalabas sa malaking bato ang tubig na siyang papawi ng uhaw nila. Imagine that miracles na pinapakita ng Panginoon. Hindi lang yon. Sa Deuteronomy chapter 29 verse 5, makikita natin na sa loob ng 40 years, hindi napudpod, sabi ng Bible, ang kanilang sandals. Hindi na luma ang kanilang mga damit. Ang tindi ng Panginoon. Kaya sabi mo sa tabi mo, huwag kang matakot maglingkod sa Diyos. Mas nakakatakot na pagbutihin mo ang trabaho mo, ang negosyo mo, kaysa maglingkod ka sa Panginoon. Tandaan mo, limitado ang kakayanan mo. Pero ang pagsusupply ng Diyos, coming from the four corners of the world, kayang gawin ng Panginoon. Supernaturally. Your 100 pesos with God, pwedeng tumagal ng isang buwan. Pero yung 1,000 pesos mo without God, pwedeng maubos ng isang oras. Hindi mo yan alam. Kaya ngayon, ang mensahe ng Panginoon, lagay natin sa puso natin. Mga anak tayo ng Panginoon. Anong paalala ni Moses dito sa sinasabi niya? But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability. It is He who gives you the ability. Kaya kung meron kang aasahan, wag yung lakas mo. Kung may aasahan ka, wag yung trabaho mo. Kung may aasahan ka, dapat talaga si Lord. Amen ba? It is He who gives you the ability to produce wealth. Amen? Ito yung sabi ni Moses. Ito yung paalala niya. Kapag dumating ang prosperity, wag na wag ninyong kalilimutan ang Diyos. Mga kapatid, kapag pinagpala ka ng Diyos, wag mo siyang kalilimutan. Amen. Lalong lalaki yan. Amen ba? Wag na wag mo siyang iiwan. Wag na wag mong iisiping okay na to. Sa buong buhay ko sa mundong ito, pwede na akong makasurvive. Ang buhay ng tao hindi lang dito. Amen? Mundo at sa kabilang buhay. Wag mong isiping may mali-maleta ka, okay ka na. Amen ba? Praise God. Deuteronomy 8, baba tayo ng konti, di ba? 18 na yan. Balik tayo ng 17. Ano sabi? You may say to yourself. Kaya ito sinabi ni Moses na mga kapatid, kapag kayo ay na-bless, kapag dumating na yung prosperity, wag na wag niyong kakalimutan si Lord. Yan yung verse 17. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. May tendency ang mga Israelita, alam ni Moses,
na kapag sila'y napagpala ang buhay, ay pwedeng isipin nilang dahil sa sariling galing. Dahil matipid ako. Diba? Dahil mapagsumikap ako. Dahil nagsisipag ako. Dahil madiskarte ako. No. For it is He who gives you the ability. Ang Diyos ang dahilan ba't mo yan nagawa. Alisin mo si Lord, wala kang mapuproduce. Wala kang magagawa. Mamaya isipin natin, ba't ganun? Ba't naman yung iba may mali-maleta, di ba? Pero mamaya maintindihan nyo. Kasi i-discuss ko sa inyo yung totoong kayamanan na galing talaga sa Diyos. Hindi yung kayamanan lang na inaakala ng mundo. Malayo sila. Magkaiba sila. At ang target natin ay yung kayamanan na ang Diyos ang nagbigay. Ayon sa kanyang prinsipyo, ayon sa kanyang pamamaraan, hindi ayon sa pamamaraan ng mundo. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo, huwag kang tutulog. Amen? Pakinggan nyo to mga kapatid. The greatest danger of success is forgetting God. Yan ay napakadelikado. At marami ng tao ang talagang nahulog dito. The moment na na-bless ang buhay, napagpala ang buhay, nakalimutan ang Diyos. Nung walang-wala, panay ang iyak sa church. Nung walang-wala, panay ang surrender kay Lord. Nung walang-wala, very active, walang absent sa church. But nung dumating ang blessings, napagpala ang buhay, they forget the Lord. Hindi ko naman nakalimutan si Lord, di lang ako nakapag-church. No. Kung totoong mahal mo ang Panginoon, at ang buhay mo talaga ay nabubuhay para sa Kanya, at priority mo siya, walang pwedeng umagaw ng araw mo para sa Panginoon. Amen ba? Walang kahit sino, walang kahit ano, dahil ang Diyos ang number one sa ating buhay. Amen? Maraming bagay ang hindi mo na magagawa, pero kayang gawin ng Diyos dahil faithful ka sa Kanya. Di natin kita yung future. Di natin alam yung magaganap. Pero kung nandyan ka, kasama ng Panginoon, ang haba ng PC mo, kapatid. Hahaba yung PC mo kapag ang Diyos naka-back up sa'yo. Pero pag ikaw na lang, inisip mo, pag hindi ko to ginawa, wala kaming kakainin. Mali ang iyong pananaw. Mahina ang iyong pagtingin sa Diyos. Hindi siya ganyan. Ang kailangan mo lang ay sumampalataya. Umasa ka. Dahil kayang gumawa ng Diyos at magpalabas ng Diyos mula sa wala. Kaya nga may kanta si Bishop From nothing to something, from ashes to life. Amen? Kaya ng Diyos yun. Kaya lang ang dating sa atin, inisip kasi natin, kailangan tayong kumilos. Of course, kailangan mong kumilos. Pero minsan, akala mo, ginagawa mo yon dahil pananampalataya pa rin. Hindi. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Pakita mo sa akin yung kasipagan mo na walang kahalong, di ba, pananampalataya. Hindi pwede yung faith mo, walang action. Ang problema, minsan, akala mo yung action mo, kasama pa rin yung faith. Pero ang totoo, yung faith mo, ayon na sa sarili mong lakas. Bakit? Bakit po pwedeng mapunta sa, ang kilos ko na pala ay ayon sa aking sariling lakas? Kapag ipinagpapalit mo ang oras na dapat para sa Diyos, para gawin ang bagay na dapat mong gawin. Amen? Nasubukan na nating magmahal sa kapwa natin tao. Kaya mong gawin ang lahat Kaya mong ipagpalit ang lahat. Kaya mong iwan ang lahat para lang sa Kanya. Amen ba? Naranasan natin. Pinakita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng romantic love. Sa pamamagitan ng masyadong desire natin sa isang bagay. Nasubukan mo na kaya mo palang i-priority. Kaya mo pala siyang unahin. Ito lang hinihintay ni Lord. Unahin niyo ako. Unahin mo ko. Ang pag-una mo sa Kanya ay pagtitiwala mo sa Kanya.
Amen ba? Punta tayo sa lesson. Lessons from Deuteronomy chapter 8, verse 18. Number 1, God is the source of our ability. Sabihin natin, ability. Anong kakayanan meron ka? Galing yan sa Panginoon. Hindi po ako nagsikap nito eh. Ako po yung pumasok sa training. Ako po yung di ba? Ako yung gumawa nito. Again, without God, wala kang magagawa. Paano mo magagawa ang isang bagay kung hindi ka bibigyan ng lakas ng Panginoon? Kung hindi ka bibigyan ng buhay ng Panginoon? Kung hindi ka bibigyan ng hininga ng Panginoon? Amen po ba? Amen. Kaya always acknowledge God. Siya yan. Siya yung tahimik, silent operator sa success mo, kapatid. Amen. Kaya wag natin siyang kalilimutan. James 1:17. Every good and perfect gift is from above. Lahat ng mabuti na bagay, lahat ng magandang bagay na nare-receive mo, galing yan sa Panginoon. Lahat yan, kahit ano pa yan, galing yan. Amen? Kung katabi mo yung asawa mo, sikuhin mo yan, galing kay Lord yan. Mukha namang hindi good and perfect ito eh. Amen. Sa tingin mo lang. Amen. Praise God. Come on, everybody say, God is the source of my ability. Proverbs 10 verse 22. The blessings of the Lord makes rich. Ano daw? Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Amen ba? Tingnan nyo. And He adds no sorrow with it. Bakit nilagay yon? Ano ba yung meaning nitong the blessings of the Lord makes rich? Ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, God's favor provides true prosperity. Kapag ikaw pag yung favor ni Lord nasa sayo. At itong pinag-uusapan dito na the Lord's blessings makes rich, it is more than material. It is more than spiritual actually. And it is more than emotional wealth. Sabi doon, and He adds no sorrow. Walang kasamang kalungkutan. May blessings lang na dumating maya-maya, umiiyak ka eh. Amen? May blessing na dumating, may kasunod rin na hindi maganda. Bakit? Kasi yung pagpapala dumaan o dumating sa hindi magandang pamamaraan. May kasunod talagang kalungkutan yan. Amen ba? Tingnan nyo. Sabi doon, He adds no sorrow with it. Ibig sabihin, wala tong kasamang anxiety. Amen. Sabi mo sa tabi mo, walang anxiety kasama yung blessings ni Lord. Walang brokenness na kasama. Amen. Yung bang pag dumating, nandyan na, tapos maya-maya meron. So yung blessings na nagmumula sa Panginoon, there is peace and contentment. Dumating sa iyo yung maleta, halimbawa. Happy ka. Wow, paldo. Sabi ni Mabel, paldo. Pero hindi natin alam kung ano ang kung ano yung bagbag sa kalooban na nararanasan nila. Amen ba? Naka-receive ka ng bonus, pero alam mo na may minagic ka, kaya ka nagka-bonus. Hindi yan blessings from the Lord. Amen? May mga bagay kang natanggap, alam mo na mayroong kang ginawa na hindi tama, kaya mo yan natanggap. Wala yang kapayapaan. Amen? Wala yang kapanatagan. Yang ay naakala mong pagpapala, yan ang nagpapahirap ng kalooban mo. Yan ang dahilan kung bakit hindi mo alam kung bakit yung katawan mo ay may mga nararamdamang kakaiba. Kasi pag ang pagpapala galing talaga sa Panginoon, mapayapa ang iyong puso. Kontento ka
sa na-receive mo. Amen ba? Mga kapatid, hindi lang pera. Gusto kong maintindihan natin, hindi lang pera yung galing kay Lord. Pati yung ability mo, pati yung opportunity na nararanasan mo, pati yung wisdom, lahat yan, galing yan kay Lord. Amen? Balikan mo yung panahon na nagsimulang bumukal ang pagpapala. Yan yung panahon na ikaw ay sumusunod. Kasi sa Deuteronomy, mababasa natin, if you obey my command today, these blessings will follow you. Kaya ang pagpapala, konektado sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At ang Diyos ang gagawa ng setup para salubungin ka ng blessings. Ang tawag doon ay divine setup. Amen? Akala mo, basta na lang lumapit sa'yo, yung tao, akala mo, bigla na lang in-offer sa'yo. No. Sinet up ka na ng Panginoon. Ang Diyos ang nagko-command niyan. Amen? At kapag yan ay kinumand na ng Panginoon, nabigyan na yan ng utos ni Lord, walang sino man ang makakahadlang sa pag-angat ng iyong buhay. Wala nang makakapigil. So, pag i-assess natin ang buhay natin, ang balikan natin ay ang mga panahon na tayo ba'y sumunod sa kanyang kalooban. Inuna ang ating Panginoong Diyos at nagtiwala sa Kanya. Amen ba? Kaya gusto ko maintindihan natin na yung mga pinagmamalaki natin o pwedeng gamitin natin para, di ba, para maisip natin na kaya natin. Yung talent mo, yung skills mo, yung business ideas na dumarating sa isip mo, yung promotions, yung connections mo, yung mga tao na yan, lahat yan galing sa Diyos. Pag inalis mo ang Panginoon, lahat yan hindi gagana. Kahit talented ka, kahit skillful ka, kahit magaling kang mag-isip ng ideas, hindi yan gagana kapag wala ang Panginoon. Magagamit mo lang yan sa maling pamamaraan at sa dulo, panghihinayangan mo, pagsisisihan mo, at iiyakan mo ang mga yan. Amen? Merong kasabihan, if God remove His breath from us today, all of our plans tomorrow would disappear. Wala nang mangyayari. Kaya always acknowledge His presence. Kasi kung hindi dahil sa Kanya, wala. Kaya kahit gaano tayo kagaling, huwag nating kalilimutan. We must always remember that God is still the source. Siya lang. Again, He is the source of your ability. Remember that. Number 2, remember God in times of prosperity. Alalahanin mo si Lord. Huwag mo agad isipin yung Starbucks. Huwag mo agad isipin yung gusto mong sapatos. Huwag mo agad isipin yung bagong gadget. Isipin mo kagad si Lord. Paano mo iisipin kagad si Lord bilang anak ng Diyos? Kami ganito. Pag may blessings po na dumating sa biyaya ng Panginoon, automatic yon. Ang iisipin kagad namin si Lord. O paano yun, Reb? Paano mo iniisip kagad si Lord pag dumating yung blessing sa'yo? Iisipin kagad namin yung tithes namin. Bakit? It is holy, sabi ni Lord. Amen? So, mas gusto namin yung full blessings kesa naman sa 100% na mayroong curse. Kasi nga, pinakialaman mo yung hindi dapat sa'yo. Remember God in times of prosperity. Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth.
then your barns will be filled to overflowing. Kita natin yung promise. Di ba? Ganun katindi si Lord para lang i-motivate ka eh. Pag sinabi niyang, di ba, honor me. Di ba? Sabi ni Lord, honor me with your wealth. Ano ibig sabihin nun? Kaya di ba, every time napapasok yung January, ano kagad yung iniisip natin? Our first fruit. Bakit? Kasi nga yung buong harvest natin sa loob ng taon ay hindi nakasalalay sa lakas natin, kundi nakasalalay sa protection at pagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya dahil doon, yun naman, personal. Tinuturo natin ito, pero of course, tayo talaga magde-decide. At depende yan sa level ng faith natin. I pray na dumating tayo sa ganong level na, Lord, biyayaan mo po ako na talagang magawa ko ito with faith. Amen? Kasi usapin talaga siya ng puso eh. Hindi siya usapin ng kung ano yung laman ng packet natin. Amen ba? Matthew 6:33. Sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ito lagi natin naririnig. Sabi ni Lord, unahin mo ako at lahat ibibigay ko sa iyo. Ang problema, hindi inuuna si Lord. Tinatrabaho ito. And sabi ni Lord, all these things will be given to you also if you seek Him first. Kaya ang focus talaga, mag-glorify si Lord. Ang focus talaga, maparangalan si Lord. Ang focus talaga, magawa ang kanyang kalooban. Siya ang bahala dito. Amen? And all these things, lahat ng iyong pangangailangan, kapag naramdaman ng Diyos na siya ang priority, siya ang magkukuman dito para kusang lumapit sa iyo. Ito yung pabor. Na kaunting kilos, kaunting salita, kaunting pakikipag-usap, kaunting, di ba, meron kagad resulta. Kesa sikap ka ng sikap, trabaho ka ng trabaho, at the end of the day, parang hindi ka satisfied. Why? Walang favor. Walang tumutulong sa'yo na nagmumula sa taas para suportahan ka at i-provide ka. Bakit? Kasi kulang sa pagtitiwala. Amen ba? Maraming tao po ang lumalapit sa Panginoon kapag sila ay nangangailangan. Kapag ka naman po na-bless na, nakakalimot na. Sabi mo sa tabi mo, buti na lang hindi ka ganon. Ang totoong pagpapala ay yung prosperity without losing relationship with God. Yan ang totoong pagpapala. Basta't ang Diyos ay nananatiling nandoon, pinagpala ang buhay mo. Patuloy na pinagpapala ang buhay mo. Number 3, lesson from Deuteronomy 8:18. Wealth is a tool for God's purpose. Yang kayamanan, yang pagpapala, ang layunin po niyan ay para gawin ang dakilang layunin ng Panginoon sa mundong ibabaw. Hindi nagbibigay si Lord ng pagpapala ng para lang sa sarili. Yan ay may divine purpose. Kaya dapat malaman mo yung purpose mo, at magamit mo ang lahat ng yan para maisakatuparan ang mission mo sa lupang ito. Amen? Natutuwa ako, for God's glory. Si Pastor Mark, for God's glory, willing siyang gumastos para lang gamitin niya sa Panginoon. Etong camera na to, magkano yan, anak? 26,000. Tapos, may binili pa siya ng mga gadgets. Itong nakakabit na to. Para lang maging malinaw yung ating recording. Lahat yan. Alam mo yan, initiative.
Hindi ko siya inutusan na gawin yan. At ganun din yung iba dito na hindi ko nababanggit, no? Kusa lang. Parang, di ba, pagpasok mo, ano kayang pwedeng maidagdag ko dito? Ano yan? Parang ganun, malaking bagay. And that, act is between you and the Lord. Wala si Reb dyan. Ikaw yan at si Lord. So, whatever you do, basta't yan ay according to your faith, God honors, God is pleased, and God will bless you more. Amen? Totoo si Lord eh. So, 2 Corinthians 9 verse 8, God is able to bless you abundantly. Do you believe? Amen? God is able. Diyos siya eh. Kaya niya yan. Kailangan mo lang maniwala sa Kanya that He is able to bless you abundantly. Amen? So that, anong sabi doon? So that you will abound in every good work. Kita natin yung purpose, kita natin yung objective kung bakit i-bless ka ni Lord abundantly. So that you will abound in every good work. Upang lalong maparangalan ang kanyang banal na pangalan. Amen? Yun lang ginagawa mong support. Yun lang ginagawa natin na faithfully pagbibigay ng ating tithe sa biyaya ng Panginoon. Napi-please si Lord, nabi-bless si Lord. Bakit? Kasi maraming tao ang naaabot ng church. Amen? Maraming mga tao nakapakinig ng Word of God. Tapos, sa biyaya ng Panginoon, we're here. Tingnan natin yung church natin for God's glory. Di ba? Maayos tayo nakakapag-church, maayos tayong nakakasamba sa ating Panginoon. Amen ba? So lahat yun ay dahil binless tayo o binibless tayo ng Panginoon. Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Kaya gusto mong maramdaman na blessed ka? Start giving. Start giving. Kasi the moment na nagbigay ka, blessed ka na. Yan. Kita mo yung katabi mo, mukhang nangangailangan siya, bless mo siya, 50 pesos, 100 pesos. Brad, pinapabigay ni Lord sa'yo. Sa oras na yun, blessed ka na. Amen? Because it is more blessed to give than to receive. Amen? So pag ito yung nasa isip mo, hindi ka magsasawang magbigay. Pero pag ang gamit mo sa pagbibigay ay ang pagpaldo ka lang, pag nasa mood ka lang, pag maganda gising mo, pag nahalikan ka ng asawa mo sa umaga, wala na. Paano kung hindi maganda ang mood mo? Hindi ka magbibigay. Pero kung ang motivation mo ay ito, it is more blessed to give than to receive, continuous mong gagawin yan. Dahil ang tingin mo sa sarili mo, you are blessed. Amen ba? Ulit, sabi natin, tap natin, I am blessed. Beyond compare. Sinong naniniwalang mangyayari? Mangyayari. Sabi natin, mangyayari. Mangyayari. Amen. Praise God. Lesson. God blesses people so that they can become a blessing to family. A blessing to church and a blessing to others. Yan yung reason. Yan yung purpose. Hindi yung pagpumaldo ka, bili ka agad ng kung ano-ano, di ba? Wala namang problema doon, okay lang yun. Pero lagi nating unahin si Lord. Amen. May blessing na dumating kaagad, di ba? Talagang alam mo, iba to, grabe to. So, yung wisdom dito, gusto ko hindi to mahinto, gusto ko magtuloy-tuloy to. Punta ka kaagad sa church. Tingin ka kaagad. Ano kayang pwede ko ditong magawa? Reb, pwede ko bang... Ganun naman eh. Normally, ganun naman yung nangyayari po sa church natin eh. Tatawagin lang ako, Reb, nandito si ganito. Reb, okay lang ba? Papinturahan ko ulit yung church natin kasi parang nag-fade na yung kisame. Wala, sabihin ko lang, sige po, bahala po kayo. Ganon. Bakit? Kasi kinikilala ko yung kasunduan nyo ng Panginoon. Kagaya yung lagi kong tinetestify,
tumingin lang sa gate natin, pumasok dito, naka-pick up. Biglang tinawag yung secretary, kasama yung driver niya, may daladalang malaking hinog na langka. Tapos, may dalang 7 cheque yung secretary. Sabi sa akin, sino pong pastor dito? Ay, ako po. Kala ko po ang pastor dito, kalbo na, matanda, ganyan. Sabi ko, hindi po. Sabi niya, praise God, bata pa po pala kayo. Praise God, mukhang bata lang po sa biyaya ni Lord. Amen. Sabi niya, hindi niyo po alam kung ba't po ako nandito, pero may kasunduan kami ni Lord. Sige po, ano po yon? Pirmahan niyo lang po itong cheque. Okay na po. Pinirmahan ko, 7 cheque. Sabi niya, dadagdagan po ni Lord yan. Kaya, nung time na yon, lahat ng mga youth, mga programs natin sa youth, sa kids natin, yon, isang tawag ko lang sa kanya, papadala ng tulong yon. Nasa Amerika na siya ngayon nakatira. So, sabi ko sa kanya, usapan nyo ni Lord yan. Pero hayaan mong bilang kanyang lingkod, mag-declare ako sa iyo. Nag-declare lang ako ng blessing sa kanya. At yung testimony niya, tumawag siya sa akin, Reb, lahat po ng mga nag-cancel na mga clients ko, especially si SM po, nagbalikan po lahat sa akin. Amen. We cannot outgive the Lord. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Kaya nga, yun ang maganda sa church. Hindi tayo kontrolado. Yun ang maganda sa church natin. Ikaw at ang Diyos ang may kasunduan. Bahala ka. Amen ba? So, kung inakay ka ni Lord, kami nga dumating kami sa point, minsan nag-worship ako. Tapos, ang leading ng Lord sa akin, ayon dun sa message na pakinggan ko, talagang hit na hit ako. Meron akong suot nun, kasi kagagaling ako ng Japan, suot ko yung relo. Yung katabi ko, nagulat siya, hinawakan ko yung kamay niya after magsalita ni Rebito. Pagkatapos, sinuot ko sa kanya yung relo ko. Tapos ngayon ko lang naiisip, ang daming nagbibigay sa akin ng relo. Sa biyaya ng Panginoon. Pumunta lang po ako last time ng di ba? Yung nakikita nyo, grabe lahat po yung blessing po yun. Meron pa, hawakan lang yung kamay ko ng ganyan. Kasi parang may kasunduan sila ni Lord. Sabi, tas inamin niya sa akin, sa totoo lang po, Reb, sabi ko kay Lord, kasi sabi ni Lord, bigay niya sa iyo yan. Pero paborito ko po yan eh. Kaya lang, sabi ko kay Lord, Lord, pagka siya kay Reb, sa kanya. Pagka maluwag o akin sinukat niya yung kamay ko. Sabi niya sa akin, hala, kasyang-kasya eh. Nung sinukat sa akin, lalo nang laki yung mata, hala. Sabi ko, bakit? Pinapabigay sa'yo ni Lord yan. Sabi ko, pag hindi kasya, akin. Ay, sukat na sukat. Amen? Come on, palakpakan natin si Lord. Normal sa mga anak ng Diyos ang pagbibigay. Hindi pinipilit ang sarili. Normal yan kasi nga, blessed ka. Amen? Sabi mo sa tabi mo, we are blessed. Alam niyo po, merong isang pastor sa England. Ang pangalan niya ay George Muller. Siya po ay nagpapatakbo ng isang orphanage. At doon ay merong mga libu-libong mga bata ang kanyang inaalagaan. Imagine, etong pastor na to, walang ginagawang fundraising. Hindi siya nanghihingi ng pera sa kanino man. Ang ginagawa lang niya ay laging nananalangin sa Panginoon. Tumatakbo siya sa tatay niya kapag kailangan na ng pagkain ng mga bata. May mga araw walang makain itong mga bata. Pero biglang may mga kumakatok sa orphanage. Minsan baker, diba? Na nagdadala ng tinapay. Minsan naman milk truck. Kakatok sa kanya, Pastor, ibigay niyo po sa mga bata. Bakit? Kasi nasiraan yung truck niya. So, nagkakaroon ng biglaang mga pagkain. Alam nyo, kapag ang Diyos, kapag si Lord ang source natin, miracles will follow. Again, kapag si Lord ang source mo, natural ang milagro sa'yo. Susunod yan. Amen. Si John Wesley po, siya po ay founder ng Methodist movement. Ito po yung sabi ni John Wesley, earn all you can, save all you can, and give all you can. Sabi niya, habang tumataas daw ang income niya,
lalo rin daw tumataas yung kanyang giving. Sabi mo sa tabi mo, habang lumalaki ang blessing, mas maraming nabibless. Mas maraming napapagpala. Amen ba? So, let me share to you principles to experience financial freedom. Sino pong gustong maranasan talaga to? Again, inuulit ko mga kapatid, hindi mo kailangan makiusap para maranasan mo to. Ang kailangan mo dito ay sumampalataya. Ang kailangan mo dito ay sumunod. Ang kailangan mo dito ay lumakad. At mararanasan mo ito. Number 1, put God first. Again, generally speaking, unahin mo ang Panginoon. Unahin mo si Lord sa puso mo. Unahin mo si Lord sa relationship mo. Unahin mo si Lord sa trabaho mo. Unahin mo si Lord sa health mo. Unahin mo si Lord sa pakikipagkaibigan mo. As in, una si Lord. Pag una si Lord, makikita mo, magkakaroon lahat ng kaayusan sa buhay mo. Amen? Una si Lord. For example, trabaho. Una si Lord. Ba't mo dadayain yung trabaho mo? Ay ginagawa mo yun for the Lord. Una si Lord eh. Amen po ba? Sa health mo, kung una si Lord, hindi ka magiging pabaya sa sarili mo. Di ba? Hindi ka kain ng matamis, kain ka ng kain ng mataba. Di ba? Kundi iisipin mo, ano ba yung makakabuti sa katawan ko? Amen? Because our body is the temple of the Holy Spirit. Kaya hindi mo babayaan yan. Hindi mo pa uusukan yan na ginagawa mo lang gunisa yung lungs mo, yung heart mo. Di ba? Hindi ka mag-smoke, hindi ka magbe-vape, hindi mo gagawin lahat yan. Hindi ka magpapakalango sa alak. Bakit? Una si Lord eh. Kaya maraming tao, pinabayaan, hinuli si Lord, iniwan si Lord, nung may sakit na, saka umiiyak kay Lord. Di ba? Nakita nyo? Pero di na gano'ng kabuti si Lord. Hindi niya sinasabing, lumayo ka nga sa akin. Hindi. Once you surrender, nagsisi ka, nandun na naman ang God the Father. Niyayakap ang alibughang anak. At sinasabing, huwag ka na magpaliwanag. Sapat nang ikay nagsisi. Imagine the love of God. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, mahal na mahal ka talaga ni Lord eh. Put God first. At sinabi ko na yung verse sa inyo kanina, Matthew 6:33. Seek God first. Ano yon? Seek His interest. Seek His business first. Bakit? Kapag si Lord ang first, provision will follow. Yun eh. Yan talaga yung gustong sabihin ni Lord sa atin. At kung sumasampalataya ka dyan, uunahin mo talaga si Lord. Number 2, practice faithful giving. Luke 6:38. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Kung ano ang takalan na ginagamit mo sa pagbibigay, yan din ang takalang gagamitin sa pagbalik sa iyo ng pagpapala. Kaya pag mas malaki ang takalan mo, o yung host na ginagamit mo to bless, to share your blessings, ganyan din kalaki ang babalik o daanan na pabalik ng pagpapala sa iyo. Amen? Kaya sabi doon, magbigay tayo. Give and it will be given back to you. Ito yung giving is something na kapag ginawa mo, meron siyang spring, babalik talaga sa iyo. Kaya walang sayang sa pagbibigay. Meron kang pamilyang inalagaan, tinulungan, sinuportahan, pinakain. Nakita yun ng Diyos. At babalik yan sa maraming paraan. Kung aware ka, pasasalamatan mo si Lord. Mapapangiti ka na lang eh. Grabe Lord, 50 pesos lang binigay ko, ang dami ng binalik mo. Kung aware ka lang ha. Minsan kasi hindi natin binabantayan eh. Bantayan mo at mapapatunayan mo, totoo ang Diyos. Pag napatunayan mo, maa-addict kang gawin ng gawin. Amen? Ma-addict ka. Bakit? Grabe si Lord.
Ang tindi ni Lord. Totoong-totoo si Lord. Amen? Giving is not losing. Giving is just planting seed. Paano masasayang kung napatanim? Ang ganda na sinabi ng Bible, ang pagtatanim, atin. Amen. Ang pagpapalago, kay Lord. Yun ang matindi. Kaya walang sayang. Pag nagbigay ka, nagtanim ka. Ang Diyos naman, na siyang nagbibigay ng araw at nagbibigay ng ulan, ang siyang mag-aalaga sa iyong tanim. At sa tamang panahon, iha-harvest mo ito. 100-fold. More than. Amen? Number 3, avoid financial bondage. Iwasan natin na tayo ay mapapasok sa kompromiso. Proverbs 22:7, the borrower is a servant to the lender. Ang nangutang ay alipin ng nagpautang. Tapi kayo yung katabi mo, parang pinariringgang ka ni Reb. God wants His people to live in freedom, not in slavery. Pinapalaya ka ni Lord. Kaya ayaw ni Lord na mapapapasok ka sa isang kompromiso na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kung ayaw mong ikaw ay maging, ang tawag dito, alipin, huwag kang uutang. Tapikin mo yung katabi mo, huwag kang uutang. Mag-break na kayo ni Bombay. Amen. Sirain mo ang tulay papunta sa Cebuana. Sunugin mo ang shortcut. Amen. Ano ibig sabihin? Pahirapin mo ang pag-asa mo sa iba. Subukan mong umasa sa Diyos. Pastor, kasi ganyan, umasa ka sa Diyos. Hindi lang pangungutang ang solusyon. Alam nyo ba na ang pangungutang ay lalong pagpapahirap sa sarili? Amen. Hindi siya late. Hindi ka lang makaintay. Tapi mo katabi mo, mainipin ka kasi. Amen? Again, kapag ikaw ay nangutang, alipin ka ng nagpautang. Kaya pwede ba yung mga, di ba, isang install mo lang, magkakaroon ka ng 80,000 sa iyong GCash. Amen? Lahat yon ay trap. Huwag tayong kakagat dyan. Amen? Ano pa, yung mga sugal, online, pinopromote ng kung sino-sino. Bibigyan kita ng puho ng 1,000. Ikaw naman, may puho ng 1,000. Hindi mo alam, pumapasok ka. Tinatrap ka. Ang hirap lumabas. Hindi mo naman kontrolado ang isip mo, ang puso mo eh. Amen ba? Huwag mong pakinggan yung sinabi nung nagkwento sa'yo. Tingnan mo siya hanggang ngayon, nakatrap doon. Hindi, gano. Yung kilala ko, yumaman. Tanungin mo siya, ba't ikaw hindi? Kinikwento niya yung mga magaganda yung naririnig niya. Pero magkikwento ba yan ng natalo? Nanalo ko, isang taya ko lang eh. Yung 3 piso ko, naging 800 eh. Teka muna, hindi niya kinikwento yung 300,000 na natalo na. Of course, hindi ikikwento yun. Ikikwento nun yung maganda. Bakit? Damay-damay na to. Yan na ugali ng mga Pilipino. Damay-damay. Amen ba? Praise God. Dito ko po tatapusin. Deuteronomy, balikan natin, 8:18. Sa Tagalog naman natin basahin, ha? Subalit, alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, na siyang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Everybody say amen. Amen.
Okay? Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So salamat sa Panginoon. Kasi siya ay hindi sinungaling. Faithful si Lord. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayanan para tayo ay yumaman. Amen po ba? So 3 bagay lang po ang ating iuuwi. First, God is the source of your ability. Prosperity should not make us forget the Lord. Kapag na-bless ka na, huwag mo siyang kakalimutan, lalo mo siyang uunahin. Number 3, wealth is a tool to bless others. Amen? Everybody say, God is my source. Amen? Ito, question. Sino ang masaya na nalaman niya itong mga principle na ito? Praise God. Mga kapatid, gusto kong maintindihan natin na sa panahon ngayon na nagkaroon ng digmaan sa Middle East, apektado ang lahat ng bansa. Naramdaman na natin yan sa pagtaas ng oil, sa pagtaas ng bigas. Imagine, 300 pesos ang tinaas ng isang sakong ng 25 kilos na bigas. Tumaas ang mantika at marami pa. Si Sixto na lang ang hindi pa tumataas eh. Amen? So nagtataasan halos. Amen po ba? Pero, kung alam mo at ngayong umaga ay in-establish mo at hinayaan mong i-establish ni Lord sa heart mo that He is your source, dinedeklar ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi ka maaapektuhan ng gera. Kahit magtaasan lahat, hindi ka maaapektuhan. Dahil ang Diyos ang hahawak sa'yo. Ang Diyos ang aalalay sa'yo. And He will provide for you and for your family. Amen ba dyan? Kung ikaw ay sumasampalataya, sa puso mo sabihin mo, Lord, nananalig ako sa iyong mga salita. Katulad ng babaeng balo. Sabi natin, katulad ng babaeng balo. Nagkaroon ng matinding taggutom na ang mga tao ay halos nagkakandamatay ang mga alagang hayop. Pero yung mag-ina, sa kabila ng kawalan, inuna pa si Propeta Elias. Ano ibig sabihin nun? Inuna nila ang kalooban ng Panginoon. At ano nangyari sa mag-ina? Hindi naubusan ng langis at harina ang kanilang sisidlan. Ang inaasahan nila, last meal na, mamamatay na. Pero ang sabi ng Bible, tuwing kukuha, mayroong pa ring nakukuhang laman. Ganyan pagka si Lord ang inasahan mo. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Maaring pag kinuwenta mo, talagang kulang eh. Pero kapag kumikilos ka sa pananampalataya, hindi mo alam na e-extend yan. Humahaba yan. Kasi hindi mo alam ang pamamaraan ng Panginoon. Amen ba? Praise God. Hindi natin alam yung mga araw at panahon kung paano tayo iniingatan ng Lord. Sabihin natin, with faith, Lord, Ikaw ang source ng lahat ng blessing ko. And according to your word, Lord, specifically in Deuteronomy 8 verse 18, sabihin natin ha, you give me the power to produce wealth. I declare wisdom. I declare opportunity. And I declare financial freedom. Lord, gagamitin ko ang blessing na ibibigay mo para suportahan ang divine mission mo dito sa lupa. And I promise
to support and love my home church, the JA1 Cainta, in Jesus' name. Palakpakan natin si Lord. Tumayo po tayong lahat. Tumayo ang mga mayayaman. Tumayo ang mga pinagpala. Come on, everybody say, I am blessed. Beyond compare. Because my source is the Lord. Amen. Salamat sa Panginoon sa talents, abilities na bigay niya sa atin, sa opportunities. Salamat sa connections na bigay ni Lord sa atin. Pero hindi yan ang ating inaasahan ng lubos. Amen ba? Ang ating inaasahan ay ang Panginoong Diyos. Kaya ang connections natin, hindi mawawala. Lalong ikikip ni Lord. Bakit? Kasi kay Lord tayo nakatingin. Anong ibig sabihin? Hindi ka magiging abusado. Hindi ka magiging, 'di ba? Parang hindi mo siya pagsasamantalahan yung connection na 'yan. Bakit? Kasi si Lord ang source mo. Kaya ikikip 'yan ni Lord. Yung trabaho mo, gagawin mo ang lahat para magtrabaho ka ng mabuti. Kasi ang source mo ay si Lord. Amen. Hindi ka mandadaya kasi hindi 'yan ang source mo. Amen po ba? Si Lord ang source mo. Amen. Everybody close your eyes. Thank you, Jesus. Maraming salamat, aming Ama. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon, sa mga panahon na nakita mo, hindi kami naglingkod ng mabuti sa trabaho. Patawarin mo kami kung nakapandaya kami sa time. Patawarin mo kami kung nakapag-manipulate kami. Patawarin mo kami kung nakagawa kami ng mga bagay para yung promotion para sa katrabaho namin mapunta sa amin. Lord, patawarin mo kami kung nanira kami para yung project sa amin mapunta, hindi sa iba. Lord, sorry po. This time, we will walk by faith, not by sight. We will walk in obedience to the Lord. We will put our trust in you, Lord. As in lahat sa buhay namin, ipagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. Sabay po tayo sa awitin. Kantahin po natin siya with faith. Come on. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. You are my life. I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing To something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. once again, I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. sabihin natin, Lord, maraming salamat. Pinagpala mo ang buhay ko. Magiging pagpapala ako sa buhay ng kapwa ko. Susuportahan ko at isusulong ko ang misyon mo sa lupa. Tutulong ako para marami pang mga tao ang makasama sa iyong kaharian. Salamat po. Hallelujah. For the last time, I believe in you,
God of Abraham. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing To something, from ashes to life, from past full of darkness. Now you are my life. Oh, malakas na palakpak sa Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang source natin. Malakas na palakpak sa Diyos na siyang totoong pinagmumulan ng lahat ng ating pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah! Sambahin ka, dakilain ka, maparangalan at maitaas lamang ang inyong kabanal-banalang pangalan. Marami pong salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, itong aming papuri. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen. Praise God.